Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga in-screen ko na stock na mga possible na umakyat ngayong darating na week. So check nyo lang din to guys, ilagay nyo sa watchlist nyo kung okay sa inyo yung stock na ito, ilagay nyo sa watchlist nyo. Tapos kung mamili na lang kayo dito guys, so halos 15 ata o 16 ang ginawa kong stock na screen. So namili lang din ako. So ang dami kasi talaga guys na possible na stock na lumipad. Yung iba nga lang medyo overbought na kaya hindi ko na masyado sinama. So ito yung mga possible pa na pwede pa tayong mag-gain ng mga 10%. So mga ganun. Check na lang natin ulit yung review na lang natin yung mga stock na in-scan ko guys, no? So guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to click Positional Traders PH at wag na wag mo kakalimutan yung playlist guys, no? So sa playlist na to guys, dinidiscuss ko yung buy signal lesson. Sa buy signal lesson, nandiyan guys yung discussion ko sa uptrend, sideways, downtrend. So magkakaiba yung lesson na yan. So dinidiscuss ko din dyan guys yung pag-entry point mo, yung pag-entry o pag-buy mo o pag-sell mo o pag-exit mo, tsaka yung position sizing mo at tsaka yung cut loss level. So sama nyo na yung ibang lesson guys, nandiyan din sa babayan, nasa description yan guys, check nyo na sa description. So naka-attach yan. Ganon din tong 10% gain monthly rule. So halos 3 months ko siya ginawa itong 10% gain monthly rule. So ayan guys, para malaman nyo ang purpose ng 10% gain monthly rule, kung kaya nyo ba na magkumita ng 10% na minimum or yan ang maximum mo, para nagkakaroon ka ng confidence na kahit sa loob ng isang buwan, kaya ko pala kumita ng ganito. So kailangan pag-aralan mo sa loob ng 3 buwan, dapat sunod-sunod na ganito dapat yung kaya kong kitain. So ibig sabihin, nasa mindset mo na, example, sa loob ng isang buwan, 10,000 yung kaya mong kitain sa stock market. So, ibig sabihin, yung kapag ginawa mo yan sa loob ng 3 buwan, ibig sabihin, yung 10,000 pala, kaya mo pala kitain. Base sa meron kang uh, uh, buying power. No? So, yan yung pinaka-purpose niyan. So, check nyo na yung may earnings or loss in stock market, guys. No? So, alam ko may matutunan din kayo dyan na additional info regarding kung paano kayo lulos. Ngayon, kapag nalulos kayo, guys, kaya napaka-importante nitong 10% gain monthly rule dahil kapag nalo-loss kayo, example na-loss kayo ng 10,000, alam nyo sa sarili nyo kung kaya nyo kitain ulit yung 10,000 na yan. Ayan guys, no? So check nyo lang guys, nasa baba ng description below yon. So ganun din itong Positional Traders PH, huwag nyo kalimutan din i-like guys. Maraming salamat. At pwede ka rin kayong mag-comment dito guys sa aking page na to. So ayan guys, so papasalamat ako sa mga taong sa mga nagtiwala no sa aking kakayanan. So nakapagbigay tayo ng mga information din at yung iba nakabawi sa mga loss nila. So ayan guys, pinost ko to guys no. So maraming salamat sa mga kasama ko sa sa aming group chat. Ayan. So pwede kayo mag-message dito guys. So marami ang nagme-message sa akin dito regarding stock. So regarding planning. So pinaplano ko kapag nalulos sila. So ganitong nagbibigay lang ako ng idea kung paano gagawin yung loss na yon. So bakit dito sa mga nag kumbaga nabigyan ko ng information, nanggaling sila dito sa Facebook page na to. So, nagbigay lang din ako ng idea kung paano nila gagawin yung trade para makabawi sila ng loss nila. So, kung just in case nalulos ka ng malaki, so pwede mo din akong i-message dito. Tapos pag-usapan natin, guys, hindi ako naniningil guys no kapag sa mga ganito libre lang yan guys no. So kapag may free time ako, sasagutin kita one on one just in case no. So halos ang free time ko mga 2 hours lang sa isang araw siguro pagdating sa stock market kapag yung may nagtatanong. Yun lang guys ang binibigay kong oras, mga 2 hours lang. So siguro naman sa loob ng 20 minutes kaya na natin tapusin yung usapan natin na kung paano mo i-develop o paano mo mababawi yung loss mo. So, yun ang importante kasi guys, no? So, sa akin kasi, nakapokus kasi ako sa risk management. So, hindi lang kitaan yung, yung pinupukusan ko. Madali na kumita sa stock market, basta alam mo paano mo ma-manage yung risk mo. So, dito sa channel ko guys, kung nakikita nyo man kung iba-ibang skills or ibang strategy yung ginagawa ko, because guys, iba na rin kasi yung ko, yung inaral ko. So iba-ibang inaral ko. So ina-apply ko din yung position trade, tapos bina-apply ko din yung bounce
yung momentum trade, ina-apply ko din yun. So kung bago ka lang, focus ka lang muna sa isang sa isang style. So wag ka muna kung ano-anong style. Focus ka lang muna sa isang style, guys, no? So wag niyo ring kalimutan, guys, yung call financial traders and investors. So naka-open to, guys. So pwede kayong mag-message diyan or mag-post diyan. So open to, guys, no? So ayan, so mag-post din ako dito. Nagpapasalamat ako sa mga taong nagtitiwala, no? So ayan, so open to, guys. Pwede kayong mag-message diyan. Tsaka pwede nyo ako message din dito sa aking group, no? So kung wala, pwede nyo akong message kung gusto nyo sumali sa group chat or dito sa Facebook page. Gusto mo sumali sa group chat ng professional traders at saka sa iba, ayan, message nyo lang ako dyan, guys. So simulan natin dito, guys, sa ating mga possible na stock na lumipad ngayong week na to. So huwag na natin patagalan, guys, si ACR. Bebelo lang ako. Ayan. Nag-loading pa. So sana ito na yung huling loading na matagal. Ayan. Ay na po. May ano to, guys, check nyo lang to. 4 days ago, si Alson's Consolidate Resources, no? So ACR, mayroong ano to. So dito, guys, tinitingnan ko lang muna dito, guys. Position lang din to. MACD wala pa to. Wala pa sa sign of reversal. Tinitingnan ko dito, mababa pa yung ano niya, yung RSI niya nasa 56 pa lang. May momentum na. And tinitingnan ko lang dito, more on position lang muna. So dito sa 1.37, kung makakapag-position ka dito malapit sa 1.37, mas maganda. Ngayon, just in case, pag-break man yan, ang pinaka-cut loss mo itong 1.31. Just in case malapit sa 1.47. Yan, check natin. From 1.39, ayan. Check natin. Possible, ito. Ito ang pinaka-cut loss mo dito. Kapag nabasag yung 1.31, cut loss ka na dyan, guys. So wala na, wag ka na mag-iisip kung ano-ano pa. So buy signal tayo dito kay ACR. Ang tinitingnan ko kasi dito, guys, kay ACR, itong volume tong napakalaki. So kung makikita mo, guys, bakit nagkakaroon siya ng mga malalaking volume tapos ang volume na lumalabas ay napakaliit. Kita mo, nag-drop ng napakamalaki, 6% to. Ito, nag-up to ng 5%. Pero ito, nag-down ng 6%, napakaliit ng volume. So, pagdating sa earnings naman, ayan, positive siya sa earnings. Walang problema sa earnings, no, ng company. So, ayan, ayan ang medyo, kapag nag-i-stock market na kayo, guys, titingnan nyo bakit nagkakaroon ng ganitong volume. Tapos, titingnan nyo lagi yung mga volume na lumalabas. Kung karapat-dapat ba talaga. Tapos, just in case, kapag gusto nyo itong isang stock na to, aaralin mo, guys, maghahanap ka ng mga news. Huwag kang dito, technical analysis lang, dito natin inaalam kung maganda ba itong pwede na ba itong pasukan o pwede na ba tayo mag-position dyan. Ayan. So ito yung mga discussion lang dito sa channel ko, guys. So sa akin, more on position lang din muna sa simula. Kapag nakita ko na mayroong magandang momentum, kahit bodega ka lang, kahit mga 10%, 5% lang ng buying power mo o maximum 10-20%. Then sa iba, ano ka din naman, bodega ka din. So, hintay-hintay lang din. Huwag mong pipilitin. Mas maganda yung naghihintay ka na, nandiyan ka na, bago lumipad yan, maganda, nandiyan ka na. So, buy signal tayo dito near 1.37. So, just in case, ang unang target muna natin, itong resistant na to, ayan, 1.48, ayan. Ang next natin target, dito sa 1.56 na yan. So, around 11% din yan, guys, no? So, later, pag okay na yan, at tumaas yan, pag-uusapan rin naman natin, lalong-lalo kung kasama kita sa aking group chat. So, pwede naman tayo mag-usap-usap doon. So, ayan, guys, no? So, next natin si Annie. So, dito sa Annie, guys, so, last week ko pa din ito inaano, guys, no? Ni-discuss na potential na umakyat to. So, dahan-dahan lang ang akyat nito ni Annie. So, may 32.74 ang earnings niya positive. So, buy signal pa rin to si Annie, guys. So, ang tiniting pa rin natin dito kay Annie, itong area na to.
So, una basagin muna ni Ani yung resistant niya dito sa level na to. Ayan, ito. So, merong ano yan, 6.68%. Ang next natin, tinitingnan natin dito mga 6 month, 1 year, itong level na to. Kung kaya mo siya i-hold, yan ang kapalit niyan. So, napakababa kasi ng risk nito guys, no, ni Ani. Ngayon, ang sell signal mo dito sa 6.72%, no. So, kapag nabasag yung 7.65, sell mo na. So, dito, ang position mo lang dito, at least mga ano lang, mga 10%, maximum ka ng 20%. So, yun lang. Yun lang ang cut loss level mo. So, medyo, ang moving average 200 nito, 100 crossover, buy signal na rin, no? So, kapag nakikita nyo, kapag medyo hindi kayo aware sa mga moving average, kung gusto nyo sure kayo na sa isang stock or medyo gusto nyo na secure ba, gamit lang kayo ng 200 moving average at saka 100, lalong-lalo na yung crossover ng 250 ng 50 at saka 200. Iyon naman 200 at saka 50, pang ano naman din yon, mga pang long term crossover. So mga ganito. So medyo kung busy ka sa trabaho, yan dapat sa iyo. Yung mga pang long term, at least mga 2 years, 5 years, ayan. Pero may rules tayo diyan guys kapag naglo-long term tayo ha. Kapag yung trend nabasag, alis na. Yan. So check nyo lang sa mga lesson guys, no. So buy signal pa rin tayo diyan kay Ani. Next tayo kay AP. Ayan. AP. So dito kay AP guys, tignan natin to, medyo loading pa. Tanggalin muna natin yung guys, yung iba para mabilis yung net natin. Yan. So dito kay AP, check natin yung RSI niya guys, no? Para maganda yung ano. Yung RSI nito guys, nasa 52 pa lang, no? 52 ang RSI nito. So maganda to. So pagdating sa MACD, wala pang sign of reversal, pero may momentum yung MACD niya. Ngayon, ito, may net foreign na pumasok na 3.68. So ito yung mga tinitingnan na position. So ito, position ka lang dito. Ayan. So at least yung moving average 200 mo nasa ilalim na rin, tsaka 100. Ngayon, just in case, ang pinaka-cut loss mo dito kapag nabasag itong 25.52. So ayan. Ngayon, kung gusto mo, medyo mahigpit ka sa cut loss, kapag nabasag itong nag-close below 26.81, cut loss ka na. Ayan, kapag mahigpit ka lang, kaya nilalagay natin ng support 1, support 2. So, just, yun, kapag nakikita nyo mga dilaw niyan dito guys sa aking channel, yun yung mga tiniting natin yung support 1, support 2. Ngayon, kapag mahigpit ka na sa, sa cut loss mo, tingnan mo lang yung support 1, doon ka na mag-cut loss, tapos abang ka na lang sa support 2. Ito. Just in case na break to na 26.81, mag-close below, abang ka dito sa 25.52. So, buy signal pa rin tayo dyan guys kay AP. No, yan yung tinitingnan natin. Ayan, una, so 4.75%. Next, itong magandang abangan mo dyan. Itong breakout dito sa pinaka-resistant. Dalawang top na to guys, no? Yan ang inaabangan natin dyan. So, para maging bullish na bullish talaga. So, although bullish naman talaga to si AP dahil yung moving average 200 niya nasa ilalim na. So, buy signal tayo dyan kay AP. Next natin, kay BC. Ayan. So, huwag niyong kalimutan guys yung like natin at subscribe sa ating channel kung bago ka lang sa aking channel guys. So, dito kay BC RSI nito, ayan, 60. So, mababa pa yan guys. So, alam mo naman natin ngayon, bullish na bullish yung PSEI natin. So, pagdating sa MACD nito, so, nag-kiss na rin to. So, tinitingnan natin, kapag lumusot to, so, possible, nag-sign of reversal. Ngayon, more on ano lang tayo dito, position trade lang. So, dito guys, pinaka-idea dito, kapag nag-close below 3.11, so sell ka na. Just in case bumili ka malapit sa 3.11, kapag nag-close below, abang ka na lang dito sa may consolidation area sa may 2.88. So ayan. So tatandaan nyo guys, pero kapag nakakanito, nagkakaroon ng buntot, mas maganda sumasalo ka dyan.
Ngayon, ito ang maganda kasi dito sa exponential moving average 21, sinalo siya dito. Oh. So, yung exponential natin is 3.09. So, ayan. So, ang low din natin is 3.09. So, maganda. Ang pullback niya kasi guys, itong moving average 50. No, kapag bago ka lang. So, kapag galing sa mga trend, kapag hindi ganun kalakasan yung buhos ng sellers, nagbabounce na agad dito sa 2.85. Pero kapag malakas talaga, dito tagang abang sa moving average 100. So buy signal tayo dito, more on position lang din to kay BC. So ang tinitingnan natin, yung napaka-significant dito guys, itong volume mo. Kita mo yung volume dito ng dalawa. So ito yung volume mo. Tumaas siya, tapos bumaba, pero wala masyadong nag-sell. Ayan yung volume maliliit. Tapos umakyat siya. Diba? Paano kung ito yung mga tinitingnan guys kapag yung bakit nagkakaroon ng mga malalaking volume. Kasi may mga ano yan, kuminsan late na natin nalalaman yung mga news. Bakit nagkakaroon? Kaya laging maging aware tayo sa volume. So, price at saka volume ang tinitingnan natin bago yung mga indicators. So, yung mga indicators na ngayon, mga lagging at saka yung yung mga RSI na yan, sumusunod na lang yan guys. So, kaya lang tinitingnan mo dyan yung price action at saka volume. So, buy signal tayo dyan kay BC, position lang. Then ano lang yan, mga 10% to 20% lang ng buying power mo. So next natin kay BSC. Yan. So ito guys, isa pang tinitingnan ko kay BSC. So kay BSC, kahit negative siya ng 44 million, compare din last year, ang laki ng comparison niya last year, 393. So ang tinitingnan ko dito, yung net foreign. Ang laki ng net foreign na yun guys. Oh. So nasa 660k ang sunod-sunod yung buying ng foreign, no. Ayun, no. So isa pa yung mga tinitingnan, tapos ang isa pa sa tinitingnan ko dito maganda ang ano niya yung moving RSI niya is 57. Ayan. Ngayon, yung volume niya napakalaki. Ayan guys, napakalaki yung volume, no. Ayan, ang tinitingnan ko diyan. So ito, malaki yung volume na lumabas, nag-down siya, 'di ba guys, no? Ayun, nag-down din, no. So kahit pinush siya din. So ito mga tinitingnan natin, bakit nagkakaroon ng malalaking volume. So ito, by ano lang tayo, by yung position lang tayo. So position lang tayo, makakabili ka dito malapit sa point 2096, mas maganda. Ngayon, ang unang target muna natin, kasi ano to yung all-time high ba to? 52, 25, 20, high, hindi. Ayan. Sample, yung ka nakabili, ito ang target muna natin, yung area na yan. Ang cut loss mo kapag nabasag itong 2096, yan, 2.69%. So, napakaliit lang, no? Ang salo mo niyan, abang-abang ka lang dito sa salo na moving average 50 sa 0.18. Just in case bumulusok, no? So, yan lang yan. At least tinitingnan natin yung kung saan tayo magka-cut loss. Just in case na magaging against sa atin yung trade natin. So ayan guys, no. So yan ang tinitingnan natin. So buy signal tayo dito kay kay BSC, sa Basic Energy. Ayan. Next natin si C. Ayan. Alam naman natin dito guys kung ano nang meron kay C, no. So at least malinaw na sa atin kung ano ba tagang position ni C at saka dito CME holding. So ang RSI nito guys, nasa 50 something, no. Ngayon, MACD nito, ang tinitingnan ko sa MACD nito, kapag ganitong mga style, mga 4 days, 5 days, just in case magkaroon ng pagtaas ng unti. So ano lang to, position lang tayo dito guys kay MACD. Aabutin pa to mga 4 days, 5 days, just in case, no. Kapag medyo pilit, mga 3 days. Yung mga tinitingnan ko kay C. Net foreign, ayan guys, net foreign. So may pumasok, so malaki ang lumabas sa kanya mga net foreign. So halos itong malalaki na to, yung lumabas. So itong maliliit na lang na itong natitira. Ngayon, ang pinaka-idea dito kay guys kay C, ano lang, buy near, just in case nag-dip siya ng 5.31, buy near, kasi ilang beses na yan guys, no? Nag-open siya dito, isa, dalawa, tatlo na yan guys. Tatlong beses na bottom na yan.
No, tapos itong part na to. So, ilang beses na rin nire-retest siyang 5.31. Ngayon, just in case nagdi-dip siya ng malapit sa 5.31, buy ka lang on tranches lang. So, buy ka lang ng 10% kapag bumaba pa, buy ka lang din ng 5%. So ito ang pullback ito sa moving average 50 sa 5 pesos. Ayan guys, no? Saktong-sakto yung natin, yung moving average sa 5 pesos. Just in case mag-dip pa, ayan, nabutas yung 5.31 at hindi ka nakabili, dito ka na bumili malapit sa 5 pesos. Ayan guys. So, ang pinaka-resistant natin dito, ang dapat makita natin maganda dito kay C, mag-close above 6 pesos siya para magkaroon ng momentum. Ngayon, kapag nag-close above 6 pesos, ang susunod natin titingnan, mabasag yung 6.5 para magkaroon siya ng magandang ito, kapag nag-close siya above 6 pesos, may momentum na yan, ibig sabihin. Although dito, may momentum na siya, kaso nga lang, itong area kasing ito guys, papakita ko guys, ito yung area na tawag na dito ka dapat nagvo-volume na. Itong area na yan, yung malapit na yan. Basta mas malapit dyan sa area na to, itong box na to, dyan ka dapat nagvo-volume. Ngayon, kung nandiyan ka sa, nagdi-dip lang yan dyan, dapat yung mga dip, yun ang abangan mo. Ngayon, kapag hindi mo na nakikita nagdi-dip dyan, dapat na mayroon ka ng mga nakaka-position ka na dito. Kasi bakit guys? Ang napaka-importante yung position dyan, dahil just in case nabasag yung 6 pesos, doon ka na lang ulit magdadagdag. No? Pag nagdagdag ka doon, nabasag ulit yung 6.5, dagdag ka ulit. So, 3 beses ka dyan magdadagdag. At least 10% ng buying power mo. So, at least naka-tranches buy ka. Sumusunod ka lang din sa flow. Ayan guys. No? So, buy signal pa rin tayo yan guys. Next natin si dito. Ayan. So, ito marami nagre-request din talaga nito. So, medyo si dito at saka si C, medyo tulog pa sa ngayon. So, dapat yung mga ganung stock, yung medyo natutulog, doon ka muna nagpwesto. Yung may ingay kasi, possible na yan na anytime pwedeng bumaba yan. So, 55 ang RSI niya. So, MACD, sa MACD tinitingnan ko dito mga 4 days, 5 days ang crossover nitong dalawang to. Mga ganitong style. So, mga 4 days, depende. Kapag nagkaroon naman laking up, possible mga 2 days, 3 days lang din to. Ayan, pero tinitingnan ko mga 4 days kapag yung medyo smooth lang yung takbo niya, mga mga 4 days, 5 days bago yan mag-crossover. Ngayon, based on my experience yun guys, no, tinitingnan natin yan sa idea lang, binibigay ko sa inyo based on my experience. 56 yung RSI, check natin foreign. Ayan, foreign may pumasok pa rin. Ayan. So, kita mo naman yung pagkakaiba ni C. Yung malalaking volume, maliliit pala. Kung susukatin mo, kitang-kita mo yung average, mas maliit yung lumalabas. Ngayon, ang pinaka-ideal trade dito kay dito, ito guys, bodega na talaga dapat to si dito. Yung mga level na to, 6.4, ayan, hanggang dito sa level na to. Yung, yan, hanggang 5.61 or 5.3. Itong 5.3 kasi nabanggit ko na ilang beses yan. Mas malapit dito, mas mababa dito, mas malapit sa 6.11 o 6 pesos, bodega yan. Lalo-lalo dito sa may 5.89 o 5.9. Yan kasi matibay na rin itong 5.9 na support kasi ilang candle na yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, 6, 7. 7 candle na yan, matibay na yan. So, medyo mahihirapan pa rin sa 6 pesos na bumasag. So, dyan lang maglalaro yan. Ngayon, kapag nabasag yung 6 pesos, ang abang mo niyan 5.9, then pinakalas mo na itong 5.3. No? So, ang buy mo lang lagi dito tranches buy lang din talaga. Ngayon, kung medyo kaya mo maghintay, tulad ko, so dito, kapag mga nito, position trade, naghihintay lang ako, no? Naglalaro lang muna ako, nagpupundo lang muna ako dyan. Ngayon, next ang buy mo dyan, kapag nagkapondo ka dito, kasi ba't kailangan mo magpondo dito? Kasi once na nabasag yung 7 pesos, magta-tranches buy ka ulit, mag-a-add ka ulit ng position mo. Ayan, so mag-a-average ka kung galing ka dito sa mga 6.3, kung 7 pesos ka, mag-a-average ka dyan mga 6.6, 6.7. So, pasok ka pa rin dito sa loob ng range. Kasi kapag nandito na, napakahirap kasi kapag nabasag yan, meron ding idea, papasok ka lang kay dito kapag nabasag na tong 7 pesos. Yun lang. Kaso nga lang, ang average mo dyan, medyo mataas na, pero safe naman. Yun lang. Kaso nga lang, yung tulad ng sinasabi ko, iba pa rin talaga guys kapag nakaposition. Kasi kapag nakaposition ka,
kaya mong laruin yung mga average mo. Pwede ka mag-volume na malaki or something na anong gusto mo mangyari talaga. So, sa tandaan natin sa stock market guys, mas napaka-importante guys yung position at saka volume. Kapag may volume ka nga, wala ka naman sa tamang position, delikado. So, possible din yung loss mo. Malaki ang chance ng loss. Pero kapag may volume ka at tama position mo, ayun. So, mas malaki yung chance na yung winning rate mo. Lalo kapag yung mga consolidation level, so doon ka nagbo-volume talaga. Tapos, syempre, handa mo rin yung mga cut loss level mo. Dapat may mga parameters ka agad doon. So, wag mo na isipin yung ano mo, yung magkano malulose mo. Kasi dapat, kapag nagte-trade ka guys, example tulad ko, kapag nagte-trade ako, iniisip ko, pwede akong malos ng 50,000 above hanggang maximum 100. Kaya kong malos hanggang 100 kasi yun yung range na kaya kong kitain siya. No? So, yun guys, yun yung kaya kong range na kitain siya. Kahit malos ako ng 50, maximum 100, kaya ko siyang kitain. Kaya kong ibalik yun. Yung 50 to 100 na loss ko. So, sa ano lang hindi single trade 'yon. So multiple trades ang gagawin ko doon para maibalik ko 'yon. So ayan. So dapat alam niyo dapat guys yung ano niyo parameters niyo na just in case magkaroon naman ng problema, alam niyo kung paano niyo babawiin yung loss niyo. So wag kayong mawawalan ng pag-asa kasi kapag hindi niyo wala pa sa mindset niyo 'yon, possible guys na kapag na-loss kayo, hindi kayo makaka-recover. Dapat kapag na-loss kayo, alam niyo dapat yung ilan yung halaga na kaya niyong mapatalo, na kaya niyong i-recover din. Ayan. Yun ang tinatawag may kumpiyansa ka talaga o confidence ka talaga guys, kahit matalo ka. Yan. So normal yan natatalo ka dito sa stock market, normal yan. Pero wag naman yung napakalaki na alam mo hindi mo na kaya i-recover. So ayan guys, yung EEI natin, so buy signal tayo. Ang iniintay natin kay EEI, mabasag tong area na to. So ayan yung trend line ng downward ng RSI. So pagdating sa MACD, ayan check natin. So malapit naman to, anytime pwede na mag-sign ng reversal. Napakadali niyan. Tapos ang isa pang tinitingnan ko dito kay EEI ito itong may pumapasok na net foreign after niyan lumabas ng 5.29. So may pumasok ng 500 so mga 1M. So buy signal dito kay EEI based din dito sa moving average 200 crossover na rin to. Tapos kita mo yung EMA 21 sumusunod lang siya, napaka-smooth ng galaw ni EEI. So anytime pwede itong sumabog si EEI kaya abang-abangan nyo to si EEI. So hindi ko to hina-hype guys si EEI no. So ito based on technical, position ka na dapat dito. May position ka na dapat dito kay EEI. So yun yung mga possible return 5%, 17%. Ngayon, just in case magkaroon ng bulusok, kapag nabasag itong 7.21, 7.2, 5.92 ang percent, sell signal ka na dyan. Ngayon, ang diskarte lagi dyan, tranches buy lagi guys, no? So, buy ka lang ng 10% or maximum 20%, tapos kapag nabasag itong resistant, may pwesto ka na, may position ka na dito, add ka na lang ulit ng position. Ayan. So, manage nyo lang natin yung risk natin lagi, ano? Next natin yung FLI. Ito, Phil Invest, marami nagre-request din dito sa group chat. Maganda rin ang idea dito sa sa FLI actually, guys. So, tingnan natin yung MACD nito. Ayan, so may momentum to no. So bullish siya sa pagdating sa MACD. Tama-tama yung MACD para sa kanya kasi napaka-smooth lang gumalaw to si FLI. Ngayon, net foreign wala siyang pumapasok no. Idea bakit maganda siya, moving average 200 nasa ilalim na rin at saka 100 at saka 50. So napaka-importante na yung moving average 200 nasa ilalim lagi ng candle. So ayan. Ngayon, ang risk mo dito, ang cut loss mo dito guys, pag nakabili ka sa current price, kapag nabasag tong 0.98, ayan, cut loss na 4.90%. So ang buy signal mo dito, entry level na to guys na. So anytime pwede kang mag-entry dito kahit anong price. Mas medyo mag-dip dito, mas malapit sa 0.98 ang bili mo tulad nito nagluluto ng 1.01. If mga ganyan makakuha ka mas maganda. Wag lang mabasag tong 0.98, mag-close below
0.98. Kapag nag-close below, dito ka naaabang sa 0.91. Ayan guys, no? Yung area na yan. Ngayon, so, ang return sa iyo guys, kung kaya mo siya i-hold na mga 6 months, unang dapat makita para i-hold mo siya ng maganda, mabasag tong 1.10. Next, kapag nabasag yan at nagkaroon ng consolidation, ito ang tinitingnan natin. Ito yung pinaka-return sa'yo kung kaya mong i-hold siya ng 6 months, 1 year, or nagka-trend follow ka lang din. So, kapag nabasag yung trend, pwede ka na mag-sell. Yan. So, uptrend naman to si FLI. Kung titingin mo naman dito guys, no, uptrend yan guys. So gagamit lang kayo ng mga line tulad na to na ginagawa ko. Kapag nabasag yan, ayan, sell ka na. So ito, buy signal tayo dyan, nakita na natin yung cut loss level, kung paano ang return sa atin, nakita na natin. So, execute na lang. Ayan guys, no. So next natin si GSMI. Last 5 na lang pala tayo. Ayan. Last 5 tayo. So, piling-pili lang talaga guys yung aking pinipiling mga stock. So, more on gusto ko laging nasa below 70. So, ayan, bullish na bullish yung GSMI. So, net foreign may pumasok, no? Tapos ang RSI nito nasa 62. Kasi ngayon mapapansin mo guys, ang mga dahil nasa bullish yung PSEI natin, so bihira ka lang makakita ng mga below 60. So halos nasa above 60 lagi yan. So wag ka nang kukuha ng mga position ka lang sa mga above 70 kung kaya mo mag long term. So GSMI, buy signal tayo near 51.02 o 51 pesos. Ayan. Kapag nag-close below yan guys, ang pinakaabang mo dito na sa area na to yung around 46 pesos na yan. Or kung hindi man, dito sa part na to ng 48 pesos. 48, 46 pesos yung level just in case mag-close below, no? Ng 51. So, tulad nito, ang maganda nito, nagkaroon siya ng consolidation dito sa area na to. 3, 4 na candle na yan, no? So, ayan, kung magkaroon pa siya ng maghahabang consolidation dyan, mas maganda. Huwag lang mag-close below 51 para hindi ka na magsumalo dito sa mas mababa. Ngayon, kapag medyo nag-close below, dito ka na abang sa mga 46, 48 level. Ayan, buy signal to, more on position lang. Just in case nakabili ka dito sa 53.5, ayan, ang risk mo, 4.54% yung ika-cut loss mo. So yan yung kailangan mong nakikita na yung cut loss level na yan guys, no? So, ibig sabihin, yung trend or yung plano mo, hindi na tama sa'yo, hindi na tumutugma sa mga plano mo, cut loss na. So, ang return muna is 9.81, 9.82%. So, next niyan, ang tinitingnan natin yan, kapag na-break yan, dahil mababa pa naman yung RSI natin, ayan, so, nasa level na ba yun? 60, ano ba yun? Ayan, 62. So, tinitingnan natin, yan, dito sa next resistance. Ayan. Yan tinitingnan natin guys. So 18% ang balik, no? Yan ang tinitingnan natin kay GSMI just in case na mag-materialize, no? Next natin kay kay MRSGI. So maganda rin to si MRSGI. Check nyo lang yung mga fundamental nito guys. Just in case mahilig kayo sa mga fundamental, aralin nyo. So, ito guys, MACD nito, bullish na bullish. Tapos ito, ang pinakamaganda kasi dito nakita ko kayo, no? Kay MSGI, bukod dito sa moving average, actually na-discuss ko na to last week guys, no? Kung sinusundan nyo yung channel ko, last week na-discuss ko din to sa MSGI na mga possible na umakyat. So ayan guys, kasi nga, una-una, bukod sa ngayon, sa sitwasyon ngayon, ang nagustuhan ko sa kanya, yung volume na to, napakalaki. Kita mo yung volume, nasa 19.5 M ang volume. Ngayon, ang target natin una, ayan, ito. Yan ang unang target. Then, ang pinakamaganda ditong makita kay MSGI, itong level na itong pabasag to na 1.95. Kapag nabasag yan guys, yan ang mga maganda at consolidation, pwede mo siya i-long term. Just in case
gamitin mo. Kahit hold mo lang siya, kahit hindi long term guys, kahit i-hold mo siya ng 6 months hanggang 1 year. So, ito yung during pandemic, ito pa oh. Before pandemic pala. Ayan. So, ito yung during pandemic, yung area na to. So, dapat mabasag niya na to. Yung nandito, yung March o yung dito. Ayan, sabi natin February, yan. So, yan dapat kailangan kailangan na tinitingnan natin. So, ito January, maayos pa tayo diyan that time. So, yan yung level na tinitingnan natin na umabot pa siya diyan sa area na yan. Tapos pwede mo siyang i-hold na matagal. So, hangga't na yung trend hindi na mabasag, uptrend to guys. So, actually, basag niya talaga yung trend na to eh. Si basag niya na talaga yung downtrend niya. Ayan, no. Ayan. Ayan guys, no. Basag niya yung trend line niya. Yan guys, no. Yan ang tinatawag, basag yung trend line. Kailangan i-zoom out mo talaga guys para zoom out na, zoom in pala. Zoom out, tama, zoom out. Zoom out mo talaga guys, yan. So, basag talaga yung niya, yung trend line niya, downtrend. So, ayan ang maganda kay MSGS. So, alam naman natin, magbe-benefits to, tulad din to ni MM at saka ni Pigold na business. So, alam naman natin kapag December, so, namimili talaga yung mga grocery sa mga grocery. Ayan. Mga magulang, mga nanay mahilig mag-grocery. Ayan. Next natin si PHR. So last 4 na pala tayo after nito ni PHR. Ayan. So medyo nilimitahan ko na lang muna. Actually gusto ko sana 10 lang. Kaso nga lang dinagdagan ko na lang din talaga guys. Baka just in case na makatulong ba. Ayan. So, si PHR, alam naman natin to, ang RSI nito mababa pa. Kaya so, dinidiscuss ko talaga yung mga RSI nito mababa pa para mas malaki yung potential natin. Yun yung guys, no, mas mababa mo makuha yung RSI, above 50 lang, nasa mga 55, 52, mas maganda mo siyang kunin. Kasi mahirap na kapag lumilipad na yung isang stock, yung mga 70, so 55 ang RSI nito, MACD bullish na bullish, may net power na pumasok. So buy signal tayo guys, near 2.86. Kung nagdi-dip na tulad nito, ayan, kapag nagdi-dip ng tulad nito, 2.87, kuha ka lang. Mas malapit sa 2.86, kuha ka lang. Ngayon kapag nag-close below 2.86, kuha ka dito sa 2.5. So ayan, ngayon kapag nag-close below 2.86, nandito ka sa 2.98, sell mo na agad. Abang ka na lang dito sa 2.5. Ngayon, nauntog kasi siya dito sa moving average 200. So bumababa na yung moving average 200. Just in case maging support to, mas maganda. Yun ang kaabang-abang dyan dito kay PH. Kapag naging support na tong nag-close below, close above siya sa moving average 200. Example ito. Just in case, ayan, moving average 3.12. Kapag nag-close siya ng 3.30, mas maganda. Kasi magiging support na to si moving average 200. So buy signal tayo dyan. So yun lang mga parameters natin guys. No? Kapag nag-close below 2.86 sell, abang dito sa 2.5. Ayan. Next tayo. RCB. Next. Si RCB guys, sa mga bangko, ito na lang yung medyo napaghulihan. Or si PNB pa. Tinitingnan ko, di ko lang nakita si PNB. Yung video, di ko na diniscuss guys yung video kasi na-discuss ko na yung last week yung video na possible umakyat. So congratulations sa mga 70 RSA nito guys. No? Congratulations sa mga video holders na ngayon. Ayan. Ngayon dito, MACD bullish na bullish. Ayan. Net po may pumasok na rin. So pinakamaganda dito guys. Ayan. So dito nagsisimula pa lang to si RCB. Ngayon, tinitingnan natin dito yung itong level na to. Itong level na to na wala pang pandemic, no? So, mga January. So, buy signal tayo dito kay RCB, guys. Ayan. Ang unang target mo dyan, yan, 10%.
Ang next muna, itong level na to. Yan. Yung level na to. So, 20% yan guys. That time na wala pang pandemic, yan ang mga resistant to natin, yan level na yan. Baba natin dito. Dito pala sa level na to. Yan. So, 17% yan guys, no? So, kapag nag-close below 17.86, dito ka lang kumuha sa 16.90. So, bullish na bullish to guys yan, no? So, ang risk management mo dito is possible mag-negative ka ng 5%. So, sell mo na, abang ka lang dito sa 6.19. Pero dahil bullish na to, dahil yung moving average 200 nasa ilalim na, so, tinitingnan lang natin, possible maglaro lang siya dito sa above sa 17.86. Yan. Huwag lang siya mag-close below 17.86 dahil ang kuha mo susunod itong 16.90. Yan ang abang mo. So, buy signal pa rin tayo dito kay RCB. Kahit tranches buy lang gagawin bilang mga 10%, 5%, maximum 20%. Yeah, para na ma-manage mo yung risk mo lang guys, no? Next natin, RLC. So, RLC natin, MACD, bullish na bullish. RSI, ayan, so 60, momentum, may momentum talaga. Buy signal tayo dito kay RLC. Yung moving average natin dito guys, 200, 16.69. So, nasa ilalim na yung moving average natin. Tapos, nasa resistant pa siya, no? So, ang resistant natin dito is 16.8. Pero yung price natin, pero kaya basagin to sa opening pa lang sa Monday. So, buy signal tayo dito kay RLC guys, no? Ang risk management mo dito guys, kapag nag-close below, dito sa, no, sa nagbelow ng moving average 200 ng 16.74, 16.69. Kapag nag-close below 16.69, sell signal mo, tapos abang ka na lang dito sa 15 pesos, no? Ito kasi kapag nag-close below moving average 200 sa 16.69, napakahigpit na yung cut loss mo. Ibig sabihin, ngayon, mas maganda ang mga ganyan, abang ka mga 16 pesos just in case, no? Kung just in case nagkakaroon ng buntot, ang tulad nito guys, no, yung buntot na to. Ayan, no. So, diyan ka mga abang, diyan ko kukuha sa mga buntot na yan. Huwag lang mababasag itong 15 pesos kasi kapag nabasag yung 15 pesos yan, sell signal ka, ang abang mo niyan dito na lang sa mga 14 pesos, 13.89, yung mga level na yan. So, ito, buy signal. So, kung kaya mo i-hold naman si RLC ng 6 months, hold mo lang. Kaya kung medyo ang discount mo lang dito, buy and hold lang ng mga 4 days, 5 days, yan lang ang mga tinatarget mo, 20%. So, ayan, 20% tinatarget mo. Kaya nga mga 6 months, 1 year, yung kailan ba yun dyan? Ito, January, dito sa mga level nito. So, kapag dyan sa level na yan, medyo maganda na yan, ang bilihan dyan, or bentahan, ayan, level na yan. Kasi yan, dyan pa lang yung nagkaroon ng maayos na, normal pa tayo that time, kasi mga January. Kasi tinitingnan natin dito guys, yung January, na wala pa tayong COVID. So, dito sa March, medyo bumulusok na yan. Yan yung mga kailangan basagin. Ito, dapat yan, mga basagin. Yan yung mga level na yan, basagin na yan. So, kapag nabasag yung 20.16, yan, medyo, kahit mag-hold ka na lang dyan, at nandito average mo, maganda. So, maganda naman, nito, ni RLC, yung dividendo, ayun, 0.25. So, ayun guys, no? Next natin, si SCC. And SCC, last one na lang tayo. Si SCC guys, so na-discuss na rin din natin ito noong nakaraan. So sana na nakakuha kayo nito. Ayan. So MACD nito, check natin. So bullish na rin. Pati RSI nito, maganda RSI. Actually maganda RSI niya guys, 63. So nandiyan pa yung range. Kakasimula lang nito eh. SCC maganda rin naman ito magbigay ng dividendo. So nakalink din to kay DMCI guys, no? So halos kapag gumagalaw din si DMCI, gumagalaw din to. So ito,
Yung volume ang maganda dito guys, ayan no. Ang laki ng volume. 26.2. So buy signal, just in case makakuha ka malapit sa 11.70 mas maganda. So yung break natin, ang maganda dito or medyo mas maganda kang pumasok kung gusto mo, medyo bullish na bullish talaga, dapat basagin nitong moving average 200 sa 12.43. Kasi from current price 1192, sabihin natin yan, yung level na yan. So meron ka lang 4.62%. So ayan, yung mga range na yan, buy and hold to kasi guys eh. Buy and hold to kasi ang based on per value Nicol Financial dito, nasa 23.5 pa. So napaka-undervalue pa nito ni ni SCC. Kaya maganda pa tong bilhin. So ayan. So may return ka pa. Ito yung pandemic. So nagkaroon ng pandemic kung kailan siya bumagsak. So may return ka pa na possible na 63.12%. So kung mas maganda, may hold mo siya na mas matagal, mas maganda. So ito yung mga chance na kaya natin mag-hold dapat ng kapag nag-stock market tayo tapos may trabaho tayo. Ito yung mga dapat mong binibili. Medyo matagal to. Pero magbe-benefits ka naman din dito dahil nga so halos 6 months to 2 years o 1 year ang pwede mo siyang hawakan. Yan. Saka nasa malapit siya sa pinaka-base ng support talaga. So mga major support, malapit siya sa mga major support. So ayan guys, buy signal tayo dyan kay SCC. Next natin yung SECB. SECB. Last na natin to guys ng SECB. Ito SECB, bullish na to guys no. SECB. Pero kakasimula lang. MACD, ayan bullish. RSI nito, nandito na sa part ng 74. So ito, position na rin talaga to dapat. So dapat, maganda pa lang nito. Maganda pa lang dividend nito, piso. So earnings natin. So positive 1 billion. So buy signal to guys si SECB. Pero kung kaya mo hawakan to ng 6 months to 2 years, tinitingnan ko to medyo mahaba Ito kasi ang return guys from current price, ayan. Magkano return nito? Ayan, 52.37%. Ito nung time na wala pa tayong pandemic, no? Yung mga February, lalo na itong January. Yun ang mga return. Ang tinitingnan natin, makabalik. Ngayon, kapag nakabalik yan dyan, kaya mo nang i-hold hanggang sa mapasag pa yung mga resistance dyan sa taas. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito. Ayun ang mga possible na benefits guys, no? Ngayon, kapag nakabili ka dito, ito ang unang target. Yan, kung kaya mo mga hawakan ng mga isang buwan, 3 linggo, ayan, 23% ng balik sa'yo. Ngayon, kapag napasag itong consolidation level na to, kapag nag-close siya below 103, 104, sell mo na, kumuha ka na malapit sa 100 pesos. So, ayun guys, no? I hope guys, may na-share akong idea sa inyo. So, huwag niyong kalimutan yung shares at saka thumbs up. Maraming salamat.